trabaho ng ano yan, trabaho ng network yan, trabaho ng mga desk yan. Ngayon, they can only request. So, pag sinabi ng desk na, hindi, yan ang reporter namin, wala silang magagawa. Kasi all they have to do is probably ignore the questions from Eden Santos Suarez or Ivan Merina or kung sino pa yung mga matitinong reporter na hindi ni spoon-fed, no? So, kasi ang trabaho nga dapat ng MRO makipag-ugnayan kasi ang ano yan ang kanilang ano eh. Yan ang kanilang daluyan ng impormasyon kung gusto nilang magpabango sa publiko. Eh kung pakikialaman mo pati yung independence ng ano ng desk ng bawat network, eh may problema ka malaki sa freedom of speech and of the press. Ay kayo bilang isang veterano at matagal na po sa industriya ng pamamahayag, yung nabalitaan natin na reporter po ng isang himpilan o network na nais o tangkang patalsikin mula dyan sa Malacanang. Ano ho ba ang reaksyon niyo po dyan? Hindi ho ba bahagi yan ng politika rin? Alam mo, counterproductive yan kung naguhugas ka ng mukha, naghihilamos ka ng mukha para gumanda ang tingin ng publiko sa iyo in your remaining 3 years. Or if you intend to sponsor somebody as the next president of the Republic in 2028, ay hindi po maganda sapagkat ngayon pa lang nagpapakita na ng hindi ka bukas sa kritisismo. Dahil wala akong makitang dahilan para tanggalin. Kasi malinaw naman kahit na i-review mo yung lahat ng mga presidential briefing, there are no seeming violation of protocol. Yung sinasabi lang for protocol reason ba, kung may problema sila sa security, ang ginigisa nila o ang pinapanagot nila yung Presidential Security Group. Ngayon, kung mahina ang media relations o yung tagapagsalita, ang pwede nilang gawin ay palitan nila ng mas mahusay. Hindi yung ang tinatakot nila, yung mga mamamahayag. Nagkataon, unang-una, nung ang kasanayan ko kasi, maasahin ka sa Malacanang kapag ikaw ay magaling na. So kung magaling na, i-expect mo, magaling yan talaga magtanong. Halimbawa, sinabi mo, meron ganitong project na successful. Siyempre, ako, kung yung reporter ako, tatanungin, saan banda yan, ma'am? Yes. Para mapapuntahan ng ibang reporter ng desk, na sa ganun may report ito. Kasi maganda di ba? Pero kung ang isasagot mo, babalikan kita, ibig sabihin wala kang alam. Hindi ka, nambobola ka lang, walang katotohanan yung kasasabi mo lang. Ganon din ganito ang nangyayari kasi. Hindi natin sinasabi mahinang klase si Claire Castro, pero it appears na ito'y talagang pagsagka sa katotohanan sa malayang pamamahayag. They did it once to SMNI sa free-to-air channel nila. They might want to do it again to Eagle Broadcasting, no? I don't know kung ito'y kanilang layunin, pero yan po ang lumalabas sa madla, no, sa impression sa public. Opo, pero Sir Jay, sakla ho ba ng Malacanang o ng PCO yung pagpapapalit ng mga reporters dyan sa palasyo? Wala. Trabaho ng trabaho ng network yan, trabaho ng mga desk yan. Ngayon, they can only request. So, pag sinabi ng desk na, hindi, yan ang reporter namin, wala silang magagawa. Kasi all they have to do is probably ignore the questions from Eden Santos Suarez or Ivan Merina or kung sino pa yung mga matitinong reporter na hindi ni spoon-fed, no? So, kasi ang trabaho nga dapat ng MRO makipag-ugnayan kasi yan ang kanilang yan ang kanilang daluyan ng impormasyon
kung gusto lang magpabango sa publiko. Kung pakikialaman mo pati yung independence ng ng desk ng bawat network, may problema ka malaki sa freedom of speech and of the press. Po, Sir Jay, pero sa ganito bang paraan, kayo ho ba ay naninibago din sa sistema dyan sa Malacanang compared noon na kayo pa ay may mga kasamahan kayo na nadestino dyan sa palasyo? Oo, kasi noon, talagang pag nadistino ka sa palasyo, magaling ka. Ibig sabihin, kaya mong harapin pati mga prime ministers ng ibang... ibig sabihin, all around ka na. Magaling ka sa politika, magaling ka sa ekonomiya, magaling ka sa defense because you are covering the office of the president, no? It is not the person but the office. And the office of the president is a whole lot to cover, no? Kasi pag may mga pronouncement, halimbawa sinabi nila ganito yung stand natin sa West Philippine Sea. Hindi naman natin pwedeng angkinin kasi ang hiningi lang natin sa arbitral court is only traditional fishing rights, which is maganda, no? Kasi lahat from the very beginning naman, di pa tayo pinapanganak, traditional fishing grounds na talaga yung Scarborough Shoal. But to say na atin yan, tapos aangkinin natin, tapos maghihigpit yung ibang bansa katulad ng China, katulad ng Vietnam, hindi natin ginagampanan yung tamang pagbibigay ng impormasyon. Sumasakay tayo sa propaganda. Hindi naman natin trabaho yung propaganda sa media. Trabaho yan ng gobyerno. Kaya nga meron silang meron silang PTV4, may PIA, may Channel 13, may Channel 9. Kanila yan. Pero yung sa pribado, media as a watchdog of government, trabaho natin bantayan ang lipunan at bantayan ng gobyerno. Hindi natin trabaho pagandahin ang image ng gobyerno. Trabaho ng gobyerno yan. Opo. Bago ka lang ipasa kay Partner Admar, Sir Jay, ang Malacanang Press Corps ay nag-react din at pinalagan nga nila itong ginawa ng palasyo sa kasamahan nila na reporter. At ang sabi nga nila dito, ay ipinunto nga ng MPC na sa dami po ng mga reporters na lumapit kay PBBM kasi nga pinagbatayan yung yung reason bakit siya tangkang patalsikin ay yung paglabag di umano niya sa coverage protocol nang bigla niyang lapitan nga si President Bongbong Marcos para sa isang panayam sa isang okasyon nga dyan sa Tarlac noong June 25. At ang ipinunto ng MPC na sa dami ng mga reporters na lumapit kay PBBM noong mga oras na yon ay pinagtataka nila kung bakit si Eden Santos ipinag-iinitan ng PCO at ipinalilipat sa ibang beat. Unang-una, wala silang karapatan na ipalipat kung saan-saan, no? Pangalawa, anong coverage protocol? Pag journalist ka, ang protocol mo nasa sa'yo. Ang protocol mo lang pag sinabit ng police line, hindi ka pwedeng mag-cross. But actually, gagawa ka ng paraan para maka-cross ka, para maka-access ka sa information because that's your job. No? If you do not excel in that job, you will be fired by your you should be fired by your network or you have no business being a journalist. Ngayon, ako'y unang-una natutuwa dahil sila Chona and company dyan sa Malacanang Press Corps ay nanindigan para sa kanilang kapwa miyembro, no? Kapwa mamamahayag. I'm referring to Chona Yu. I think she's the president now of Malacanang Press Corps. Ito, warning lang kay sa MRO, no? Sa Media Relations Office, which I understand is also headed by the Undersecretary, no? Claire Castro, na daw sila dahil baka umabot tayo muli doon sa punto nung panahon ni Tita Cory. Nung panahon ni Tita Cory sa paggigipit na ginagawa ng Malacanang, sila Malu Mangahas and company who were then members of Malacanang Press Corps, sila Elizabeth, no? At that time, no? They decided to boycott Malacanang. Wala ni isang reporter
ang kumukover sa Malacanang, then people would not know at hindi na pwedeng mambola ang gobyerno dahil wala nang kumukover, walang istorya sa Malacanang. Parang as if the president does not exist anymore. Ganun ba ang gusto nila? Yun ang tanong sa, siguro tanong kay na Miss Claire, no? Do they want that? Especially today, I understand mag-assume yung bagong press secretary or head ng Presidential Communications Office na dati ring reporter. So, pag-isipan nilang mabuti yung kanilang aksyon because it might boomerang on them.